May idea kasi ako na gusto kong itry, kaya please samahan nyo naman ako. Nung minsan kasi nakatikim ako ng lychee flavored donut sa Jayco. Nagustuhan ko yung flavor kasi very light lang, tapos bagay na bagay sa summer. Kaya sabi ko, gagawa ako ng version ko, kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito meron akong Inca na lychee. So, binuksan ko na lang yan. Dinirain ko yung juice. Tapos, sineparate ko yung laman. Yung mga pieces ng lychee, hiniwa ko yan ng maliit na maliit. Kasi ang bala ko, hindi lang basta flavored cream yung ipapalaman sa kanya. Gusto ko may nakakagat-kagat din na lychee at saka jelly. Tapos, ito namang juice ng lychee, nilalagay ko na sa saucepan. Mineasure ko siya kasi gusto ko medyo makunat yung gagawin nating gelatin. So, 3 cups lang yung ilalagay nating liquid. Kapag kinulang na yung lychee juice nyo, so maglalagay na lang tayo ng water para mabuo yung 3 cups. Para hindi matabang, naglagay ako dyan ng 1/2 cup ng sugar at isang pakete ng unflavored gulaman. Mas maganda kung clear yung gagamitin nyo. Hinalo ko yan, tapos hinayaan ko siya na ma-reach yung near boiling point. After nun, tinanggal ko na sa apoy and then sinalin ko siya dito sa manipis na pan. Mas maganda sana mas manipis, nagkamali ako dito, hindi ko siya masyadong natansya, medyo makapal yung nagawa ko. Pero anyways, dito na tayo sa paggawa ng cream. Alam nyo ba na kapag nag-add kayo ng melted white chocolate dun sa cream nyo, mas magiging stable siya, mas makunat yung magagawa nyong cream, lalong-lalo na kapag ipang feeling nyo lang din naman. So dito, meron akong 250 grams ng Van Houten Professional White Chocolate. So, nag-add ako dyan ng 100 grams ng cream. All-purpose cream lang yung ginamit ko dito. Pero mas maganda kung whipping cream talaga. Liquid whipping cream yung gagamitin nyo. Mas maganda, mas stable. Minelt ko lang sa microwave yung chocolates natin tsaka cream. And then, papabayaan kong lumamig yun. Yung natitira sa pakete na 2 all-purpose cream, equivalent to 500 ml. Di ba nabawasan nyo ng 100 grams para dun sa ganache natin? Kailangan chilled yung inyong all-purpose cream para mag-whip siya. Medyo matagal, kaya nga sabi ko sa inyo, whipping cream na lang yung gamitin nyo. Kapag malamig na yung ganache, tsaka ako siya ihahalo. Tapos, i-whip ko yan sandali and then i-rest natin to sa chiller para mas mag-set siya. Nito yung pagko-combine ng chocolate sa cream kasi pag binuhos mo directly yung chocolate, mamumuumuo yan since cold yung cream natin. Inilagay ko yan sa chiller para mas mag-set siya mamaya pagka winip natin. Dito naman tayo sa paggawa ng napakalambot na donut. Dito meron akong 120 grams ng water, 120 grams ng milk, isang pirasong large na itlog, 6 grams ng salt, 100 grams ng sugar, 500 grams ng bread flour, and 10 grams ng instant dry yeast. Imimix ko yan sa mixer. Start tayo sa low. Tapos, kapag na-mix na yung flour, tsaka ako pupunta dun sa medium speed. After 5 minutes, tsaka ako ilalagay yung 70 grams natin ng butter. Imimix ko na yan hanggang maging smooth. Dapat smooth na yung dough nyo bago nyo tigilan, katulad nito. Yung dough natin, kung wala kayong mixer, kaya to ng masang kamay. Kaya lang, siguraduhin yung mamamasa nyo siya ng maayos kasi main cause kapag sumisip-sip ng mantika yung donut or hindi siya masyadong umaalsa, ay underneath, kulang siya sa masa. Hindi masyadong na-form yung gluten. So, dinidivide ko yung dough natin sa 35 grams each. Ito yung parang pinaka standard size ng mga donut. Ng shell donut pala, yung may papalaman sa loob. So, after kong ma-divide yan, binibilog ko. Tsaka natin to tatakpan ng plastic, tapos i-rest natin siya for 15 minutes. 28 pieces yung nilabasan ng 500 grams natin ng flour. So, 28 pieces ng donuts, medyo madami na yun. So, after 15 minutes, yan. Mas madali na kasing iporma or i-flatten ng konti yung mga donuts natin kapag na-rest na siya. So, ang gagawin ko, ibibilog ko siya ulit. Ipipinch ko yung bottom niyan kasi kapag hindi nyo nagawa yun and medyo dry yung pinagagawan yung area, pwedeng hindi yan magdikit kapag nagpalaman tayo, lulusot o butas pa din siya kapag pinirito nyo na. Naglalagay ako dyan ng konting flour kasi direkta itong hahawakan natin kapag umalsa na papuntang mantika. So para magkaroon siya ng konting strength or tuyo siya, hindi siya masyadong malagkit. Kaya ako yan kino-coat ng konting flour lang naman. And then yung mga pan natin, may grease yan ng shortening. Medyo madami para again, hindi didikit sa pan natin yung mga donut.
Papaalsahin natin to sa loob ng 1 oras or 1.5 oras. Alam nyo ba, yung mga donut, hindi siya masyadong pinapaalsa katulad ng pagpapaalsa natin kapag i-oven natin yung tinapay. Dapat medyo 70% lang yung iaalsa niyan. Katulad niyan, kapag pinindot nyo siya, yan, bumabalik pa siya ng mabilis. Kasi once na pinirito nyo to ng alsadong-alsado na, hindi nyo na yan mahahawakan papuntang mantika, masyado na siyang malambot. And kapag kasi pinirito natin yung donut, ang tendency niyan, sobrang hinahit niya kagad yung mainit, biglang alsa yan. So yung natitirang iaalsa niya, sa mantika niya na yun gagawin. Kapag nangulubot yung donut nyo, ibig sabihin yun overproof na. So wag nyo papaalsahin masyado yung donut. Yung sakto lang, 70% to 80%. So pinirito ko na yung mga donut lahat. Kada isang sides ng donut, tumatagal lang yan ng 40 seconds to 50 seconds. So mabilis lang yan maprito lahat. Sobrang lambot ng donut na to. Actually, marami nang nakatry nitong recipe na to. Kaya kung hindi nyo pa natatry, subukan nyo. So, yan. Balik tayo dito sa cream after niyang ma-rest sa chiller. Actually, pinasok ko to sa freezer ng mga 20 minutes para lang talaga siyang tumigas. So, mini-mix ko na yan ng ganyan. Babagsak yan, pero dire-diretso yung whip. Yan, aalsa ulit yan. And mas maalsa na siya, mas matibay. Pero again, dahil all-purpose cream yung ginamit natin, hindi siya pwede sa room temperature eh. Hindi rin siya pangit din siya ilagay sa chiller since titigas yung donut natin. Mas maganda kung air-conditioned room lang siya. Hindi katulad na kapag whipping cream yung ginamit nyo, sa tingin ko makaka-withstand yun kapag nasa room temperature. Basta hindi lang sobrang init. Pero yung all-purpose cream natin, tumibay pa din yan gawa nung nilagay nating white chocolate and cold temperature. So, kung gusto nyo talaga maging stable yung liquid whipping cream nyo, try nyo mag-add ng white chocolate. Ay nako. Siyempre, laging Van Houten chocolate yung gagamitin nyo. Kasi, ang sarap ng lasa nun, hindi nyo na kailangan mag-add ng sugar dun sa cream. Saktong-sakto na napaka-creamy lalo nung lasa. So, nakita nyo naman yung ginawa ko dun sa cream. Inad ko dun yung chinap natin kaninang lychee, tas nag-add ako ng konting jelly na ginawa natin. Binutasan ko yung mga donut, tsaka ako dyan magpapalaman ng maraming cream. Tapos, para sa coating natin, nag-melt lang ulit ako dyan ng medyo maraming chocolate, around mga 600 grams to. Hindi naman natin to magagamit lahat, magdi-dip tayo, kaya kailangan natin ng medyo madami. Minelt ko yan sa microwave. Unlike sa mga dark chocolate ng Van Houten Professional, hindi na ako nag-a-add ng oil kapag white chocolate yung imimelt ko para pang-coat kasi mas malambot talaga ang white chocolate. So yan, perfect na to pang-coat talaga sa mga donuts nyo, sa mga bars, kaya ito lagi talaga yung ginagamit ko. So ayun nga, medyo umarte tayo. Napansin ko kasi nasa trend yung paglalagay ng mga edible flowers. So ang meron lang naman ako dito is blue tarnate. Ang gusto ko sanang look yung red kasi parang mas bagay yung red kapag lychee flavor. Pero wala talaga tayong choice. Blue tarnate lang yung meron. Tapos gagamit lang ako dito ng round cookie cutter para i-cut yung gelatin natin kaninang ginawa. So, pagka nilagay mo to sa ibabaw ng mga pastries nyo, parang ang syala niyang tignan. Nilalagay ko rin to sa mga baked cheesecake, yung maliliit, ang cute, pati sa donuts. Kaya lang hindi ako naging masaya dun sa final look kasi ang kapal-kapal nung ginawa ko. Hindi siya clear. So, ang ginawa ko, ang gulaman naman, kapag hinirihit mo yan, matutunaw yan. So, walang tapon. Nirihit ko lang yung natira natin, tapos inilagay ko ulit siya dito sa pan na ginamit natin kanina. Kaya mas manipis na yung magagawa natin. So ayan, mini-make sure ko lang na pantay siya para ma-coat lahat. Tapos, mabilis lang tong mag-set since manipis na manipis lang siya. After a few minutes yan, nakakat ko na kagad siya. So tingnan nyo, ito medyo natutuwa-tuwa na ako. Yan, tingnan nyo, ang clear na, ang cute na. Pero, hindi pa rin ako natuwa masyado dun sa design. Siguro mag-a-add pa rin ako dyan ng touch ng red pink. Kaya, uulitin ko pa rin to kapag may time. So, pero, yung lasa niya, approve na approve, masarap. Nakaka-refresh yung flavor ng lychee. Tapos, may surprise na jelly. Tapos, may lychee pa dun sa filling. Pasok na pasok. So, yun lang. Kung gusto nyo i-try, lalagay ko yung recipe dun sa description box tsaka sa comment section.